Good morning! Tuesday ngayon. So, hindi kami nagbukas ng aircon. Tulog pa yung anak ko. Sabi ko, wag nang buksan ang aircon. Total mo ulan naman. Mag-electric fan ka na lang. Ayan. Dito naman kami natulog sa salas. Para yung hangin pumasok sa loob, kaya kami natulog. So ang aga ko nagising, bumili ng pandesal, tayo ay magkakape. Sarap ng pandesal, sarap siya. Sarap. Kakape na lang ako. Yan, pagtitimpla tayo ng kape. 7 na, pero mukha pa rin 6. Timpla tayo ng kape. Sobrang dilim. Madilim kasi malakas ang ulan sa labas. Ito muna ng kape bago mag-ayos kasi kape. Sobrang init ng makulimlim sa labas, may bagyo. Walang pasok ang mga estudyante. Bali, wala naman talaga pasok ang anak ko kasi ginagawa yung building ng school nila. Bali, pag ganitong week, alternate siya. Tuesday, Thursday, pasok siya. Tapos next week, pasok naman niya Monday, Wednesday, Friday. Nanaginip. Nanaginip ka? Lipat tayo ng pwesto. Pahingi daw tayo. Matutulog kasi siya. Patayin ko muna. Yan guys, dito tayo sa office ko. Malamig. Sarado natin yung kwarto. Yung pintuan ng kwarto. Doon kasi siya sa salas. Matutulog. So, kape tayo. Kape. Rest day ko pa rin siya ngayon. So, ang pasok ko mamaya madaling araw, mga bandang 2:00. Sana wag mag-brown out kasi yung power outage ngayon o power interruption, kinansela nila dahil nga sa bagyo. So, sana bukas hanggang Saturday, wag naman po sana mag-brown out para hindi ko siya ma-cover yung ilang days na ilang hours na hindi ko pinasok. Kasi kapag ganun, pag nag-brown out, tas yung kulang na pinasok mo na oras, papapasukin mo siya sa pag-rest day mo. So, sana mag-brown out. Yan, kape tayo, dark coffee.
Thank you rin po sa patala kay Madam Ai Pochi. Yan, binigyan niya ako ng patala nung kahapon sa mga in-upload kong videos. So, thank you so much, Madam Ai Pochi. So, sa mga gusto pong i-follow po siya, yan, legit na resbacker po yan. Ayan. So, pag may mga notification ako dun sa may Facebook ko, halimbawa, ini-invite ka na i-follow yung page niya, so pumupunta ako sa page niya. Pina-follow ko tapos, nag-resback ako. Yan. So, yung mga iba naman po, yung mga dati ko pong pinalo, hindi ko na sila nakikita. Minsan nakakalimutan ko yung name nila. Kaya gusto ko silang balikan minsan. Pero kapag dumaka sa wall ko, inaano kita. Pinapanood ko yung videos mo. Tapos, tinatapos ko rin siya. Tapos, after kong mapanood yung ads mo sa Facebook mo, ayan, doon ako mag-react, mag-comment. Ayan, guys. So, sa mga masisipag ko pong nagpo-follow po sa akin, pasensya na po kayo. Old na kasi itong cellphone ko. Pina-follow back ko naman po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Ang dami po kasi nun eh. Baka ma-restrict po kasi ako. Mahirap na. Kagaya nung in the past few months. Follow back ako ng follow ako ng follow. Tapos meron palang restriction yung si Meta. So na-restrict ako. Buti na lang 24 hours. Ayan. Tapos kapag na-restrict ka pa naman eh, hindi makikita yung mga comments mo. Kapag may aatinan kang live, hindi niya makikita yung message mo. Kaya yun. Kaya yung mga nag-AFB o follow back, pasensya na po, pero binabalikan ko naman po kayo. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Style tag-ulan ngayon, so hindi makalabas. Buti na lang may nabili akong ulam. Pero hanggang bukas lang. So sana po bukas tumila yung ulan. Yan. Para makabili. So, Tuesday ngayon, market day ngayon sa palengke. Sana yung friend ko dadaan dito. Bibili ako ng gulay niya. Alam ko hindi magtitinda sa palengke kasi pag ganitong tag-ulan, dahil ginagawa yung bayan namin, yung plaza, hindi na siya nagtitinda sa bayan lalo na pag tag-ulan. Naglilibot na lang din siya. So, yung presyo niya, presyo din ng pang palengke. Yan. Shout out to Noemi Constantino. Yan. Yan. I-follow niyo rin po yan, kaibigan ko yan. Nag-content creator din siya. Yung niluto kong kahapon na arroz caldo, masarap daw kahit walang ganong rekado. Minsan gusto ko rin siyang magtinda dito pag wala akong pasok, guys. Pag morning, magtitinda ako ng arroz caldo, champorado. Iniisip ko, highway naman to sa amin, kaso barangay road. Iniisip ko sinong bibili. Kasi, dalawa kasing daanan nito eh. May sa kabila, pang Admiral. Meron dito. Ito kasi, namin, Rodolfo, yun. So, iniisip ko sino bibili. Baka masasayang na. Yan. Magluluto ng champurado. Mga konti na naman, try ng paunti-unti. Arroz caldo. Pares-pares, gano'n. Parang may extra income din. Iniisip ko, sino kayang bibili? Baka walang gaanong bibili. O walang bibili kasi nga hindi naman siya totally Maganda sana yung malapit sa dito sa amin. Yung dyan, no? Yung along the highway. Yan. Yung mga pumapasok sa trabaho, yan. Yun ang bibili siguro. Saka yung mga turista na galing sa norte, south, ganun. Saka yung mga delivery boy ng mga malalaking truck sa mga groceries, yan sila siguro ang bibili. Kaso nga lang kasi dito sa amin barangay road, parang hirap magtinda ng mga ulam, pagkain, ganun. Pag wala sana akong pasok ng rest day ko, libangon lang ba? Extra income. Yan.
para kahit pa paano may pinagkakaabalahan. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin yung part-time ko sa Upwork. Nag-apply ako guys. Ang daming mga invitation for interview. So, halos nung last month, meron akong invitation, 3. Ano siya? US account siya. Ang ano niya is about sa sales. Kaya ko naman siya kasi may idea naman ako sa real estate. Problema, ano siya guys, kung papasok ako ng gabi, mag-out ako ng alas 3 ng madaling araw. Hindi naman siya totaling chat support siya. Voice siya, voice guys. Voice. Ibig sabihin voice. Mag-a-answering ka ng calls. Ano siya, may inbound saka outbound calls. Hindi siya po pwede. Hindi ko pwedeng itaya ang regular na trabaho ko dun sa part-time ko. Minessage ko yung employer kung papayag siya na 3 hours to work. For example, mag-i-start ako ng 5 p.m. dito sa atin. Actually, 5 p.m. sa atin sa US noon, alas 4 ng hapon. Okay, mag-start ako ng after shift. For example, kung 10:50 ako mag-out ng morning, dahil sa US pa naman din yun, is, tama ba? Gabi na pala yun sa US, at bawa, hapon, ganun, mga bandang hapon. Kasi sa US kasi, kung gabi sa atin, umaga na sa kanila. So, doon ako nahihirapan. Pero may mga lugar din natin sa US na kung yung halimbawa, alas 4 sa atin, sa kanila patanghali. So, hindi naman pare-pareho. Depende sa location. Yung sana inano ko, kaso hindi siya nag-reply. So, pwede sanang i-move yung date. Tapos, meron naman isa, encoder, o kaya data entry, US din. Tapos, yung isa naman, sayang nakaligtaan ko, Canada naman siya. Tapos, ang oras, start ka ng after shift yun mag-i-input ka ng mga information ng customer nila sa database nila. Ayan. Encoder. Hindi ko siya kasi ang problema naman, pwede ko pa siya mahabol. Yung connects ko, kukunti na lang siya. Kasi kapag mag-send ako ng proposal, halimbawa, interview, invitation for interview, ganyan. Pag na-click mo yun, na-view mo, tapos resubmit mo siya uli, meron siyang hinihingi ni Upwork ng 15 connects, 12 connects, ganun. Yung connects ko maliit na lang kasi, nasa 7 connects. So, yung hinihingi nun, para ma-send ko yung proposal ko, nanghihingi siya ng 12 na connects. So, ayoko, kulang. Sabi ko, 7 connects lang ako. Sayang siya, guys. Alam mo kung magkano per hour, no? And per hours nun. Nasa $6 per hour. Pero, ang work niya is 3 to 4 kada isang araw. Ayan. Monday to Friday. Sayang siya. Pero di pa rin siya sayang. Marami pa siguro yung susunod. Pwede ka rin naman po guys mag-apply sa LinkedIn. So, matsyempohan mo yung permanent work from home. Tapos, ang client mo is direct ka sa client mo sa US, sa Canada, Australia. So, depende. So, ang technique no, pag may LinkedIn ka, yan, mag-follow ka rin pag may time ka. Kasi hindi mo alam. Yung pina-follow mo is, yun na pala yung direct client na yun. Yan. Pero kung gusto mo talaga ng makikita lahat,
Yun, kailangan mo lang magbayad kasi premium siya. So, mahal. Huwag po kayo magbabayad ng premium sa LinkedIn. Pwede naman po kayo makahanap doon. Ganon din sa Indeed. Meron din sila noon sa Indeed. Yan. Diyan ako nag-apply. LinkedIn, Indeed, Upwork. Yan. Meron pang isa. Kaso may bayad. Flex job. Yan. Kung nasa US ka guys, try nyo yung remote jobs. IO. Flex job. Yan. Pwede yan. Daming applyan. Kung gusto mo naman maging professional yung resume mo, kuha kayo ng idea sa Resume Genius. Marami kang makukuha doon. I-copy-paste mo na lang siya kung paano mo siyang gagawin. Kaya maganda doon. Halimbawa, paggawa ng resume mo, huwag masyadong marami. Huwag maraming pages. Gumawa ka ng CV, resume. When you say CV, resume, 1 page lang yon. Kung naman marami kang work experience, ako wag mo na ilagay lahat. Kasi hindi naman yan babasahin ng hiring manager. Gawa ka lang, ilagay mo lang doon yung sa work experience mo, dapat 1 or 3 work experience. Maximum of 3. Tapos yung bullet points sa job description, wag masyadong marami. Too much information, guys. Hindi siya looks professional yung resume mo. Ilagay mo lang sa resume mo, sa job description 3 to 4, ganyan lang. Huwag mo ilalagay lahat. Tapos yung skills mo, maximum of 5 to 6 skills lang ang bullet points. Tapos yun naman sa background mo, sa education ng background, ilagay mo na lang doon yung kung natapos ka ba ng college, associate, ganun lang. Tapos huwag ka na maglalagay ng character references, di na po uso yan. Ilagay mo na lang doon upon request. O kaya, kahit wag mo na lang ilagay, pwede naman. So may yung job description summary mo. Yung iba kasi masyadong mahaba. Yung short lang na ilalagay mo. Tapos yung name mo, kailangan do sa contact information mo. Yung name mo, kailangan capital letter lahat. Tapos gumamit ka ng size niya. Yung mga iba ginagawa nila 20, yan. Pwedeng 20, 24, ganyan. Yan yung size sa name mo. Tapos naman, ilagay mo yung email, phone number. Huwag na address. Hindi na uso yun. Email, phone number, yun lang. Yun lang mo ilalagay. Kung meron kang yung website mo sa LinkedIn, pwede mo siyang ilagay doon. Kasi yung potential clients mo, potential company na yun, na-applyan mo, pwede nilang i-search yung resume mo doon sa LinkedIn, 'di ba? Yun lang. Idea lang yun. Kung bakit ako nakakarami ng invitation for interview sa Upwork, kasi yung resume ko ganun siya, maganda pagkagawa. Tapos yung naman photos ko doon, ako na lang din nag-i-edit. So, yan. Kaya, marami akong offer na trabaho direct sa client sa Upwork. Ang problema, hindi ko pwede pagsabayin yung oras ko na regular na trabaho at saka yung part-time ko. May nag-offer sa akin full-time work. 6 months lang yung kanyang project. 'Diba? 6 months lang, guys. So, depende yun sa sa kliyente mo kung i-absorb ka o hindi. So, problema ko naman doon, paano kung di ako na-absorb kasi uso naman dito sa probinsya natin, poor power interruption. Pag nag-work ka kasi ng direct sa client, kailangan meron kang generator. Wala akong generator ang mahal. Ayan. So, yun lang, guys. Anong oras na ba? Na po? Sa 7:30 na, mag-ayos muna ako ng basura namin. So, thank you, guys. Bye-bye.